Hello mga honey ko, welcome to Honey Ko Vlogs. At nagsara nga ako ng 9 AM dahil pupunta ako ng school ngayon. Nagsakay ako ng tricycle dahil mainit na naman, at ang bilis nga ng tricycle magpatakbo. Nalimutan niya na yung kasabay ko sa tricycle may dadaanan, kaya kailangan tuloy niyang bumalik para makuha yung naiwanan ng babae. Ganito yung lugar dito sa amin. Mga lumipat kasi rito, mga galing lang din sa release dati, kaya ganyan ang mga bahay. At pabalik na ulit kami punta ng school. At nasa school na nga kami ngayon. Ayan yung nakalagay, livelihood, training, and workshop. Ayan yung tema ng pag-iipon ngayong araw. At ayan yung stage sa covered court kung saan yan ang school na mga anak ko. At ganito nga ang paggawa ng pabango, mga honey ko. Kailangan sa bote, sa mababasagin na sa mga babasagin dapat siya gagawin or hahaluin. Medyo mahirap lang dyan sa paggawa ng pabango ang paghalo, kasi kailangan wag mo siyang titigilan ng halo hanggat hindi lumalabas yung bango. Pag bumango na siya, ibig sabihin malapit mo na siyang isalin. Ganyan lang ang paggawa niyan, halo lang siya ng halo. Dito sa amin sa Muntinlupa, may binibilhan ng mga ingredients, lahat ng mga gagawin nyo: dishwashing, perfume, detergent bar, or fabric conditioner. Meron ditong isang store na mamimili ka ng mga gagamitin mo sa paggawa. Ayun, itinuro sa amin ng trainer. Actually, marami na akong sinalihan na mga training na ganito. At ang ni-request ko talaga is itong perfume. Kasi malakas yung mga anak ko gumamit ng pabango. At ayan nga pala yung sumali sa Super Shrina. Yan, Polo Sport. Yan naman, depende naman sa essence na gagamitin nyo. Pero ako kasi talaga gusto kong matuto maggawa ng pabango. Ako ang gagawa ng ng amoy na gusto ko. Mamimili lang ako. At ito naman, sinasali na nga nila. Yan, ganyan lang yan. Yung alcohol niya ay hinalo doon sa pabango. Hindi yung alcohol na ginagamit natin sa kamay. Ibang alcohol tong ginamit dito. Hindi siya yung rubbing alcohol or ibang alcohol to. Talagang ginagamit lang yata talaga siya sa mga pabango. Pero pag ako talaga nagawa nito, syempre kailangan gawa ng arte, mga ganon. Basta gusto ko talagang gumawa ng pabango. At ito na nga yun sa detergent bar naman. Ayan, ito naman maraming ingredients. Ayan ang mga ingredients niya. Actually, Ariel tong ginagawa namin dito. Ariel siya. Meron lang siyang chemicals na gamit na kung may hika ka, bawal talaga. Bawal sa'yo. Kaya kung kayo gagawa ng ganito detergent powder, kailangan talaga naka-mask kayo at naka-gloves. Tapos yung gloves na gagamitin pala, hindi pwede yung rubber. Kasi syempre chemicals, tapos plus rubber ang gagamitin mong gloves, matutunaw. dapat yata ang gagamitin dito na gloves ay tela.
tela siya na makapal na hindi tatagusin ng mga ano niya, chemicals niya. Meron siyang hinalo na masakit sa ilong. Medyo sumakit nga ang dibdib ko kahapon. Tapos eto, may process naman dito sa paggawa. Kailangan bawat ingredients na isasalin mo sa batya, hahaluin mo muna ng todo. Parang per minutes kailangan ihalo mo siya doon. Ito kasi minadali. May nagsabi sa akin na pag mga ingredients na minadali sa halo, nagiging mapanghi daw ang amoy. So kailangan bawat ingredients na ilalagay mo dyan, may minutes siya. May minutes sa paghalo. Pero madali lang din siyang gawin. Madali lang siyang gawin. Tapos kailangan sa process naman itong detergent powder, kailangan hindi ka tamad sa paghahalo. At dapat durugin mo siya ng todo para pinong-pino. Ayun pala ang sekreto ng mga detergent powder sa paggawa. Kailangan pinong-pino siya. Durugin mo siya ng todo. Marami nga lang siyang mga kasama. Marami siyang mga ingredients dyan. Ayan o. Katulad yan. Kailangan siguro sa paggawa nito, may isang tagalagay ng ingredients tapos may isang tagahalo. Para hindi siya naaagad. Kasi dito kahapon ang ginawa, inagad-agad yung paghalo, bawat lagay minutes lang, tapos may ilalagay na naman na bago. Hindi daw ganun ang dapat na process kasi nagiging mapanghi ang nagiging mapanghi yung powder. Dapat bawat lagay ng ingredients 15 minutes halo. Ganon. Tapos dapat pinuhin mo talaga siya. Dapat masipag ka sa paghalo para pinong-pino siya. Hindi pwede yan yung may mga bukol-bukol na ganyan. Kaya pala minsan yung ibang mga sabon may mga buo-buo kasi tamad ang nagawa nung kung kinatamaran niya ang paghahalo. Ayan o. Madami siyang kahalo. Pupunta ako isang araw sa bilihan niyan at i-check ko talaga kung magkano bawat kilo niya. At i-check ko na rin kung kikita ba talaga. Pero kung gagawa ka naman yan tapos panggamit mo lang sa bahay, tingin ko mas makakamura kaysa bili ng bili. So ang kagandahan lang naman dito sa pag-attend mo sa ganitong training, kasi kung ang natutunan mo dito ayaw mong gamitin sa business, hindi gamitin mo na lang sa bahay nyo kaysa bili ka ng bili. Katulad nung kasi nag-training din ako dito minsan yung paggawa ng fabric conditioner. Easy rin lang yun, madali lang din siyang gawin. Kaya lang yung halimbawa nagawa ka ng ganon, yung ginawa mo ngayon hindi mo pwedeng gamitin agad bukas kasi kailangan mo pa siyang palisan ng mga bula bago mo siya magamit. Yung pambibinta mo yung ibibinta mo, yung kailangan mo nang tanggalan ng bula yun sa paggawa ng dishwashing liquid. Pero kung gagamitin mo rin naman, kung ginawa mo ngayon, pwede mo nang gamitin. Total, ikaw lang naman din ang gagamit nun. Pero nakakatuwa talaga kasi nung araw naman wala namang mga ganito. Nung araw, nung hindi ko pa alam na ganito ang mga proseso, bawat mahawakan ko ng mga items, halimbawa sabon na bar, shampoo, bawat mahahawakan ko, iniisip ko talaga kung paano yung ginawa. Paano kaya nila nagawa to? Paano kaya? Tapos ngayon, na nag-attend ako ng mga training, masyado ako na-amaze. Ganito lang pala yung ginagawa. Dali lang pala siya. Yun nga lang, kailangan mag-ingat din kasi may mga chemicals talaga dyan na bawal sa hika. Sinabi naman ng trainer kahapon na meron dyan chemicals na bawal sa hika. So kailangan kung kayo gagawa nito, may mask talaga kayo.
Ayan o, nagamit nga siya ng ano, gloves na plastic. Yung gloves na yan, yung ginagamit yan sa ano, ginagamit ng mga midwife pag nangagpapaanak. So, pwede rin pala siyang gamitin pala dyan o. Marami na bibili na ganyan, mura lang naman yan. Pwede pala siyang ano, haluin sa batya lang. Tapos yung ano naman, dishwashing liquid, sa ano mo naman yung gagawin sa balde. Eto naman, pwede mo palang haluin sa batya. Ayan, marami pa mga buo. Thank you mga honey ko.